Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglililang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipimuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, pasyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pumbutihing kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Panginooy dinggin, ang landas niya'y tahak. Habang buhay ay purihin, kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Paninyo ang trumpeta, ipanda ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, inip na kami matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga. Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang paris na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis ng trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yaon, lulubog sa katanghalian ang araw at magdidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Ang inyong kapistahay gagawin kong araw ng pagmimighati at ang masasayang awitin ninyo'y magiging panangisan. Pipilitin ko kayong magtalukbong ng magaspang na sako at mapipilitan kayong mag-ahit ng ulo. Matutulad kayo sa magulang na nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kaisa-isang anak. Ang araw na yaoy magiging mapait hanggang sa huling sandali. Darating din ang araw na paiiralin ko sa lupain ang tagutom. Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Mula sa hilaga, papuntang timog, at mula sa silangan, pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon. Subalit di nila masusumpungan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmon tugunan ang ating pong itutugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ulitin po natin. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Tugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Tugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang puso ko'y nasasabi at ang laging hinahangad. Ang lahat ng tuntunin mo ay mabatid oras-oras. Tugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo ang pansin ko, ay doon ko ibabaling.
Tugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Tugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan, na mata mo yaong aking minimithing kautusan. Tugon. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes, unang Biyernes ng buwan ng Hulyo para sa ika-13 linggo ng karaniwang panahon. Paano po kapag makita ninyo sa social media o kaya sa TV na nakiki-associate ako o kaya naman ay kasama ninyong may kasama akong kumain na mga korap, makasalanan na sinasabi ng lipunan, ano po kaya ang mangyayari? Ngayon kasi sa lipunan natin ay marami talagang mapanghusga. Marami yung agad-agad nagbibigay ng conclusion. Ay, si Father. Naalala niyo po ba yung dating issue na mga SUB bishop, mga Pajero bishop? Kasi yung mga bishop ay ka-close ng isang dati, ni Gloria Macapagal. Paano ba? Ano ba ang gagawin natin? Kasi ako minsan, parang siguro naman nalalaman nyo na, hindi ako sanay at hindi ako mahilig makiusap o makihalubilo sa mga politiko. Ano ba? Dahil ba sa baka kung anong sasabihin ng mga tao, ng mga parishioner na makakakita, ay si Father kasama si ganito, si Father kasama yan. Sa tingin nyo ba, ganun din magiging reaction ninyo? Pag may nakita kayong post, ay si Father nagliwaliw kasama si Mayor. Ano bang gagawin natin? Sige nga.
Ulitin ko, no? Madali tayong magbigay ng husga. Picture nga lang eh. Di ba? Pag picture nga lang, ang dami na nating kwento, ang dami na nating interpretasyon. Maganda po na mapaalalahanan tayo, no, na hindi ganyan mag-isip si Jesus. Hindi ganyan kumilos si Jesus. Kaya nga marami po na iskandalo noon nang siya po ay makisalo kay Mateo. Pumasok sa bahay ni Mateo. Kumain kasama si Mateo at ang kanyang mga kaibigan na ang turing ng lipunan ay makasalanan dahil sa kanilang trabaho ang maningil ng buwis. E kapag maniningil ng buwis, ibig sabihin sila po ay magnanakaw, sila po ay korap, sila po ay nangungupit, sumisingil ng higit, at lalong-lalo na sumisingil ng mga buwis para sa kanilang mga kaaway. Pero ito po ang nilapitan ni Jesus at sinabing sumunod sa Kanya. At sa pagsunod ay doon na nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Mateo. Ngayon, sa atin po, no? Kaya nga sabi ni Jesus, unawain ninyong mabuti ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko, hindi ang inyong mga hain. Na magandang ipatungkol ito sa ating mga mismong nasa simbahan. Mga naglilingkod sa simbahan, madali kasi pag sinabing Katoliko, hindi naman automatic nagsisimba ang mga Katoliko. Pero mas magandang maibato natin ito sa ating mga sarili, mga miyembro ng ministries and organizations, mga nasa simbahan, taong simbahan, kung paano nga ba tayo mag-isip sa ating kapwa. Tayo ba ay mas nagiging mahabagin o nagiging mapanghusga? Kaya pag inunawa natin mabuti yung gusto ni Jesus na maging mahabagin tayo, balikan natin kung sino nga ba tayo. Pwedeng, sino nga ba tayo dati? Di ba, kinahabagan lang din tayo ng Diyos. Kinaawaan lang din tayo ng Diyos. Minahal lang din tayo ng Diyos. Kasi pag nakalimutan natin yan, ang mangyayari, tayo ay magiging yung tinatawag na self-righteous. Na tayo na yung mabait, tayo na yung, tayo lang dapat. Kapag makasalanan, wag kang lumapit dyan, wag kang pumunta dyan. Sa ginawa ni Jesus, di ba dapat tayo mas lalong lumapit? Kapag naalam natin, ay nakikiapid, di iwanan na natin sa ere. Ay magnanakaw, di iwanan natin sa ere. Ang isa din kasing kailangan natin makita, no? Kapag lumalapit tayo sa mga tinuturing na makasalanan, ang kailangan natin ay pusong mahabagin. Yung mapag-unawa. Nang sa ganon, sila ang mailalapit natin sa Diyos. Kasi kung wala tayong pusong mahabagin, tayo ang maiimpluwensyahan nila. Yung bang dapat mas mainam, maikayat natin sila sa panibagong buhay, hindi yung tayo ang madadali nila sa kanilang pamumuhay. Nga lang po, gaya ng nasabi ko, mas mabilis at mas madali kasi sa atin ang manghusga, ang lumayo sa ating po mga hinuhusgahan. Kasi sila marumi, makasalanan, tayo, hindi ko alam kung anong
iniisip natin sa ating mga sarili. Tayo lang kasi. Ulitin ko po, no? Kung sa paglalakbay natin sa simbahan na tinatawag at lagi natin naririnig, synodality, pero naiintindihan ba natin? Walang synodality kung walang pusong mahabaging katulad ng kay Jesus. Amen? Dumating si Kristo upang tawagin ang mga makasalanan at ibigay ang kaligtasan sa kanila. Mulat sa pagtawag na ito, may kababaang loob tayong manalangin sa Ama. Ang ating pong itutugon, banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga mahihina at makasalanan, naway makita ang simbahan bilang tahanang bukal ng kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Yaong mga nasa paglilingkod ng bayan, naway isagawa ng may kalinisan at katapatan ang kanilang mga tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Sa pamagitan ng Eukaristiyang ito, naway madama natin ang mapagpagaling na habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga taong nabubuhay sa pagkakasala, naway tingnan natin ng may habag at pangunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Ang mga namatay, naway makadama na mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na manggagamot, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugtaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan,
Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparilito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, sina Renato at Rolando na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilihod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Muli po, paalala ang schedule po natin para bukas, unang Sabado ng buwan at panimula ng atin pong pagdiriwang ng ika-15 taon bilang parokya. Ang misa po sa hapon, no? May misa sa umaga at exposition at sa hapon naman po ay sa loob ng Fort Santiago, alas 5 ng hapon po ang misa. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinumanang na buhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang na mamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay